brothers, another reviews po ako. Bali ito sa aking printer. Bali itong printer ko na to ay yan na yung niya. Yan yung date ko, purchase ko siya. Bali ang edad niya na is 2 years and 5 months old. So medyo na rin siya, medyo feeling ko based dito sa performance niya as of today, tingin ko na siya, malapit na siyang mag-end. So malaki na din ang probability niya na malapit nang mag-end ang kanyang service. So ito na kasi yung laging lumalabas 100% best. Kaya ang ginawa ko dito, yan na. Kasi every time talaga na magsi-Xerox, kailangan ko na talaga siyang mag-process ng Kaya yan nilagyan ko na para madali na lang tandaan. So ito ginagawa ko is ito, yan. 2, number 2, tapos 3, tapos 4, tapos 5 ulit, tapos ito na final 6 para maging normal ang display. So yan na, naging 100% normal ang display. So every time na talaga na mag-Xerox is ganyan na ang ginagawa. So nilagyan ko na ng tanda para sa mga mga manunood, madali na lang kung may same case ng printer na ito. So ito na ang pinaka the best na yung madali na matandaan kung ano ang mga gagawin. Mag-try tayo mag-print, mag-Xerox or copy using this yan ang ko. Yan. Tapos try tayo mag-print, mag-Xerox. To press lang ang ito. Kilala ka ba Eugene? Eugene 150 per month feed. Din pala sa email. Alam mo ba you can get the data. Yan. Yan na yung quality niya ng ng normal na Xerox. May guhit na talaga, may lines na. Kahit anong nito, hindi na talaga kaya kahit anong cleaning. Hard or stronger and strongest ginamit na rin, pero talagang yan na yung quality, pero pasok pa rin naman. Sa mga nagsi-Xerox nga mga documents lang naman, na mga simple documents lang, is pwede pa. Yan yung mga nagre-requirements lang. Pwede pa rin naman gamitin. Yan yung quality niya. Yan na yung quality na sa normal na copy using this 2-year-old and 5 months old na printer. Yan. Sa Xerox po ito sa Xerox, hindi sa print. Pag sa print, mag-try tayo sa print kung okay sa print. Yan, nag-print ako using nag-print ako. Yan, ito. Yan. Tingnan natin yung quality ng print niya. Sa print, yan yung quality niya pag nag-print. Yan. Normal print lang yan, ha. Itong print na to is using eco mode lang. I-try ko ulit yung sa isa, yung fine at saka yung normal. Yan yung result ng eco print. Eco mode print, yan. Yan. Nag-print ako ng using normal mode. Tingnan natin yung quality. Yan ang print, yan yung output using normal mode ng pagprint. Okay. Magprint din ako ulit ng using fine. Yan, nagprint ako using fine mode. Mabagal siya. Mabagal ang fine kasi talagang ang mabilis talaga yung mabilis talaga yung normal and eco, mabilis ang print. Ito yan. Pero naman, ang quality naman nito is maganda talaga. Sa using fine mode ng print. Yan. Kaya dapat talaga sa printer, may bukod sa maintenance na isi-save mo para sa kanya, dapat meron din talagang amount na isi-save para doon sa after 3 years na makapag-provide ka ulit, meron talagang savings na gagawin para makabili ka ulit para kung ano man ang mangyari, kung masira na siya, hindi na siya productive, hindi na siya pwede, makakabili ka ulit ng bago. So sa 3 years naman na service ng printer is kaya
kaya na rin yun mag-save para makabili ulit ng bago. Kaysa sa naman ipapagawa, same pa rin ang ano, 'di ba? Kailangan talaga din mag-save para doon sa bagong unit uli. Kaya yan ang ano, yan talaga ang mga technique pag nagsi-Xerox, kailangan mayroon sa bukod sa maintenance, mayroon pang amount para makabili ka ulit ng bagong unit kasi talagang yun talaga yung reality na ano. Sabi ko nga noon, mairap-irap lang ako pagka sinasabing 3 years lang ang ano, ang tagal. Talagang ito na reality na talaga siya. Ito na yung realidad na talagang totoo yung sinasabi nila after 3 years is malaki talaga ang possibility na ma-dispose mo na siya. Mag-i-end na talaga ang kanyang service sa Xerox at saka sa printing. Yan, yun yung ano ng kuwan, yan ang technique para tuloy-tuloy lang ang ano natin ng brother, ng printer. Okay, that's all for today. Thanks for watching.